Patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga evacuees sa Calasiao, Pangasinan dahil sa epekto ng baha. Ang ilang evacuees nagkakasakit na. Nakatutok si Sandy Salvacio. Noong Miyerkules pa lumikas sa evacuation center si Lola Carmen kasama ang 10 taong gulang na apo. Mataas pa rin ang antas ng baha sa kanilang bahay sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Ramdam pa rin daw ni Lola Carmen ang takot dahil nakita niya ang mabilis na pagtaas ng antas ng baha sa kanilang lugar. Di wala kaming matulugan. Kasama ko yung apo ko. Kung may matutulugan lang ako, madam, hindi ako magpupunta dito. Kasi mahirap eh. 3 araw na rin sa evacuation center ang mag-anak ni Ara mula sa Barangay Mangkup. Kasama ang 1 taong gulang niyang sanggol at pamilya. Nakatutok siya sa 1 taong gulang na anak dahil ilang araw nang inuubo. Dito lang, ikot-ikot lang dito sa evacuation. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kalinisan at kaayusan sa evacuation center. Every 30 minutes, pinagra-round ko sila, pinaglilinis. Number 1, CR. Dapat malinis. Nakatutok ang Municipal Health Office sa kalusugan ng mga evacuee. Binabantayan namin kanilang kalusugan, lalo-lalo lang mga bata, buntis. Lahat hindi lang naman sa loob, kundi may pumupunta rin dito ibang barangay na talagang bahain. Like kumukuha sila ng para sa baha, like doxycycline, para sa leptospirosis. Upang malibang ang mga evacuee, may kantahan, palaro at magic show para sa mga chikiting. Sa tala ng MDRRMO, mahigit kumulang 1,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa bayan. Hindi pa rin pinapayuhan na umuwi sa kanilang mga tahanan ang mga evacuee para sa kanilang kaligtasan. Nandito pa rin silang lahat kasi malalim pa rin, umaapaw pa rin ang ating Sinukalan River. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.